Hi guys, good evening. Sa gabing ito, gusto ko lang i-share, no, galing tayo sa Sunday service dito sa loob ng barko. Kasi sa loob ng barko, guys, meron kaming tinatawag na Christian Fellowship na kung saan nagagather din ang iba't ibang mga crew, mga iba't ibang crew na galing sa iba't ibang religion sa buong mundo. Nag-gather kami sa isang room kung saan is hindi namin binibuild up yung religion namin, kundi binibuild up namin at nagsasama kami, nagkakaisa kami sa pangalan ni Jesucristo. In the name of Jesus, we are united. So, gusto ko lang i-share, no, sa gabing ito dahil meron akong napanood sa Reels sa Facebook na sa dami-daming bahay sa LA. Alam naman natin ngayon ang recent news na naganap sa LA na kung saan is nasusunog ang mga bahay sa hindi may paliwanag na dahilan. Pero tayo, dahil lagi tayong nagbabasa at updated sa salita ng Diyos, so tayo, alam naman natin na malapit na talaga ang katapusan ng mundo. Malapit na talaga siyang dumating. So, isa yan sa mga sinyales na kung saan is nagpapahiwatig na talaga ang Diyos na nasa end times na tayo. So, hindi lamang sa LA nagaganap ang mga ganyang pangyayari, kundi maging sa ibang panig ng mundo rin. Ang makailan lang is napabalitaan natin na yung sa bansang Vanuatu, di ba? Nagkaroon sila ng earthquake. And then sa ibang bansa naman may mga giyera. Sa Pilipinas naman may giyera pero politics naman. So bawat bansa, iba't ibang mga problemang mabibigat ang ating hinaharap. At ito ngayon ay labanan na ng spiritual natin. I mean, kumbaga, prayer warriors, by prayers na talaga ito, tayo maglalaban. Dahil ang mga nangyayaring ito, hindi na natin makukontrol. Ang talagang may control lang is ang ating Panginoon Jesus. So, sa nakita ko sa Reels is, meron isang bahay doon sa LA na hindi siya nasunog, hindi siya nagalaw. So, ibig sabihin, no, na kumbaga, bakit sa dami-daming bahay na nandoon sa lugar na yun, bakit may isang bahay na talagang hindi nagalaw-galaw? Yun pala, guys, ang nakatira doon ay isang Christian, kung saan itinayo niya ang kanyang bahay, ang Diyos ang nagtayo ng bahay para sa kanya. Kumbaga, tinayo niya, pinagdasal niya yung bahay na yun, inalay nila sa Lord, at tingnan mo nang nangyari. O, ipapakita ko sa inyo, guys. Ang video na to na ipapakita ko, hindi ito galing sa akin. Okay? Ito ay nakita ko lang at kinapi ko lang siya. Pero wag naman sana ako makapiright. Ito ay ginawa ko lang ito para at least magkaroon tayo ng idea or motivation kung paano nga ba ikaw ililigtas ng Diyos sa oras ng mga ganitong pangyayari. Okay? So, ipapakita ko na sa inyo, pero disclaimer muna ako, the video that I am showing to all of you is not belong to me. Okay? It's belong to the rightful owner. At nawa ma-follow nyo ang kanyang Facebook account. Kung makikita nyo dyan sa aking ipopost na video, kung makikita nyo kung sino siya, i-follow nyo siya, okay? So, pakinggan natin ang na-inspired talaga ako nung nakita ko yung video, talagang goosebumps talaga ang naramdaman ko sa video na ito, okay? So, let's watch this video, okay? Ito siya. I shouldn't be crying because my entire block is burnt down, but God saved my house. Why are all of my neighbors, why are they in the middle of two burnt down blocks? There's one house standing, and that's mine. I believe in God.
Okay, so nakita nyo na no, na sa dami-daming bahay doon sa LA, sa lugar na yon, yung bahay niya ang hindi nasunog kasi nga ang Diyos ang nagtayo ng kanyang bahay. Pinag-pray nila bago nila itayo, talagang ang Diyos ang naniyayaan nila, ang Diyos ang talagang inalay nila sa Diyos ang bahay na yun. Kaya talagang hindi magalaw-galaw. Ano pa sabi sa Bible, diba? Touch not my anointed one. May babasahin akong verse, guys. Sabi dito sa Proverbs chapter 11 verse 4, wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death. Lahat na kung anong meron tayo sa mundong ito, lahat yan, gaano man karami ang iyong pera, gaano man kalaki ang iyong bahay, gaano man karami ang iyong sasakyan, gaano man karami ang iyong negosyo, lahat yan mawawala at hindi natin yan madadala sa langit. So anong pwede nating ipagmalaki sa Diyos kung sakaling lahat tayo mawala sa mundong ito at uhusgahan? Okay? So maging lesson learned nawa sa atin, no, na ang lahat ng kung anong meron tayo na material, hindi natin madadala yan. At kung anong meron tayo ngayon, ipagpasalamat natin at i-dedicate natin sa Lord. Okay? Dahil kapag lahat ng bagay na kung anong meron ka, bahay, lupa, sasakyan, pera, negosyo, knowledge, kung mga job opportunities, okay? So, kung ano man ang meron ka, lahat yan ay ialay mo sa Lord, i-dedicate mo sa Lord. Kasi lahat ng yan ay hindi galing sa iyong kakayahan, kundi galing sa ating Panginoong Diyos. Okay? So ito lang ang aking ma-share at part na rin ng aking channel, no, ang pag-motivate din. Okay? Na sabi ko nga from the beginning is sabay-sabay tayong matuto. Okay? So, ipag-pray natin. I encourage you to pray kasi we are the prayer warrior. If you claim that you are the son and daughter of the Most High God, we have the power and authority. We can pray for the place of LA na maging okay sila. Okay? So, mula dito sa loob ng barko, my name is Maricel and you are watching now in my YouTube channel, the Seaman Discarte channel. So, God bless you and I declare Numbers, this is a Bible verse, Numbers chapter 6 verse 24-26 into your life. Okay? So God bless you and whatever you are doing, kung ikaw nasa loob ng barko, huwag kang i-give up, kabaro. Okay? So ilagi mong isama ang Diyos, anuman ang gagawin mo dahil sa Diyos walang imposible sa Kanya. Okay? So God bless you. Once again, my name is Maricel and you are watching in my YouTube channel, the Seaman Discarte channel. Thank you guys. God bless you. Bye-bye.